Hello mga friends! So, let's continue our journey, day 1, part 2. So, after kong mag-dinner doon sa Lalaport Mall, ayan, I'm going to Petronas Twin Towers. So, maglalakad tayo today. Nandito ako sa monorail station going to Bukit Bintang Station. So, I'm just waiting for the next train. Yan, kasi hindi ako umabot dun sa una kasi medyo na-confuse ako sa escalator or sa platform, left or right. Kasi di ba sa atin, pag papunta, right side. Dito kasi, it's the other way around. Left side yung papunta. Ayan. So, ito nakasakay na ako sa monorail. So, ito yung parang smaller version ng MRT or LRT. Ang maganda dito, hindi ganun ka-crowded kahit medyo rush hour. And iba yung setup niya. So, ito na, nakarating na ako sa Bukit Bintang Station. So, sabi nila, ito daw yung parang New York of Kuala Lumpur. At ayan nga, umuulan. Expect nyo na pag nagpunta kayo ng Kuala Lumpur, tuwing hapon, palaging may mga thunderstorms. So, kaya magdala kayo ng umbrella. So ito, patawid na ako dito kasi nga maglalakad tayo papuntang Petronas Towers. Actually, pwede naman ako mag-train doon, pero mas pinili ko na lang maglakad. So, para may sightseeing. Ayan. And ayan, may double-decker bus. Ang maganda din dito sa Malaysia or sa Kuala Lumpur is sa location kasi nila, so hindi sila talaga pinabagyo unlike sa Philippines. Pero yun lang, umuulan every now and then, especially during the afternoon. So just make sure you bring your umbrella pag hapon. And hindi siya ganun kainit since umuulan nga. Unlike sa Philippines, 'di ba? Super init. So dito parang tolerable pa naman yung init niya. So, ito, walking pa din. Madami akong kasabay dyan. Actually, ang daming mga foreigner. Narinig ko yung mga usapan nila, ibang language. And ito na nga, nandito na ako sa may papuntang Pavilion Mall. Actually, dito sa street na to, sa Bukit Bintang, madami mga malls. Yung Isitan, Fahrenheit, Lot 10, and ito nga yung Pavilion. So, Pavilion Mall. So, mostly dito sa Pavilion Mall is yung mga luxury brand, yung mga nandito. So, ayan, Star Hill Gallery. Bukit Bintang. Bukit is actually hill in English. Bintang is star. So, Bukit Bintang, Star Hill. So, I know kasi napanood ko sa YouTube yung mga nag-travel vlog. Nandito yung parang sky bridge or walkway going to the Petronas Towers. So, kaya instead of mag-train, ito yung pinili kong way. Para din, ayan, di ba makita ko yung na-explore ko yung street na to. Ayan, medyo busy kasi medyo rush hour, so medyo matraffic. So, ayan, hinahanap ko yung entrance ng mall kasi nandun nga yung sky bridge connecting the mall going to Kuala Lumpur Convention Center, and then nandun na yung Petronas Twin Towers. So, ayan nga, diba, mga luxury brand, may Coach, and then, ayun, may Dior, diba, how I wish I can shop. And ito yung maganda yung fountain. Kita nyo, diba, may mga bowl. Super ganda niya in person. Super amazing. So, ito na nga, walk pa din. I think nasa left side siya, yung entrance going to the mall. Yan. Hindi na po tayo pupunta dyan sa Dior. And then, ito na nga, nakapasok na tayo sa loob ng mall. And, saktong-sakto, ito yung napanood ko din sa YouTube nung travel vlogger. Ito na yung start ng walkway or sky bridge going to KLCC or the Kuala Lumpur Convention Center. So, ang maganda din dito sa Kuala Lumpur is, ayan nga, di ba, ang dami nilang mga walkway,
So, hindi kahit sa morning, pwede kayo maglakad, di ba? Hindi kayo maiinitan. Kasi nga, covered siya. And I think, this Bukit Bintang pedestrian walkway or sky bridge is roughly 1.2 kilometers. So, yan po ang ating lalakarin. Roughly 1.2 kilometers. Pero, yun na nga, pinagduduktong-duktong or connect niya yung mga malls going to the Kuala Lumpur Convention Center. So, ang maganda dito, ayan, may portion na enclosed siya at ayan, may aircon. So, kahit papano, medyo, yun nga, tolerable yung init since may aircon siya. So, ayan, I cannot wait. Medyo nakakapagod na. Kasi itong walkway na to, hindi siya flat, straight na walkway. May mga portion na inclined siya, pataas. So, ito nakarating na ako sa Kuala Lumpur Convention Center or KLCC. So, need ko lang hanapin yung escalator pataas. And then, pag-exit doon, I think, we will reach, the Petronas Twin Towers. Yan. So, sa journey ko na to, wala talaga akong itinerary. It's do it yourself. Most of the itineraries sa pupuntahan ko is mga nakita ko lang sa YouTube. So, nanood lang ako ng mga travel vlogs, mga walking tour. At ito na nga, nakalabas na ako sa KLCC. Ito na yung parang KLCC Park. Nandyan yung Surya KLCC Mall. And wow, ito na nga yung Petronas Twin Towers. Ayan, super amazing. As in, namangha ako. Petronas Twin Towers is the highest twin towers in the world. There was a point in time, ito rin yung naging highest building or structure in the world. Kaso nga lang yun nga na-overtake na ng Taipei 101 and ng Burj Khalifa as the tallest structure. Pero in terms of being a twin tower or twin towers, ito yung pinakamataas to date. Ayan. So, ito na nga, may park dito. I just can't help it, pero just stare at this, two twin towers. Super amazing. Diba? Imagine you're facing very close to the tallest twin towers in the world. So, super amazed lang ako. Parang nawala yung nilakad ko na 1.2 kilometers. Kahit super sakit na ng paa ko, pero, looking at the towers, very rewarding. Yan. So, ito may fountain show dito actually. May background music. Na, you can watch while looking at the Twin Towers. Hopefully, makapasok tayo dyan in the next few days since I'll be here for a couple of days. So, ayan nga, di pa ako makaalis kasi ina-appreciate ko pa, ninanamnam ko pa yung moment while being here at the world's tallest Twin Towers. So, imagine, Malaysia has the tallest Twin Towers. Plus, yung sa first video ko, the Merdeka 118, which is the second tallest structure in the world after Burj Khalifa. So, ayan, medyo drama-drama po tayo ng konti facing the Twin Towers. As in, super amazing lang, diba? Okay, I think day 1 part 2 ends here. Thank you for watching. Magti-train na lang ako, pabalik ng hotel kasi pagod na ako. Please don't forget to like, comment, subscribe, and see you on the next video.